Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, muli isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Araw po muli ng Sabado, July 11 po ng ng taong 2026. Okay. Ngayon po tayo po ay muli magpapatuloy po sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Po, yung isang bahagi ng salita ng Diyos na ating inaaral. Nung nakaraan po ay nabanggit ko na tayo po ay mayroong serye. Ano po? Bagay po yung mga mensahe na dinadala natin, pinapahayag natin ay mga serye. Series, ano po pa. So, ang nakaraang Sabado po, July 4, ang series po o ang title po ng mensahe na ating napagsalusaluhan nung araw na yon ay ang The Garden of Gethsemane, Suffering and Heartache of Jesus Christ. Ano po? Ito po yung mga pinagdaanan na hirap at mga hinanakit, mga sama ng loob ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa hardin ng Gethsemane. So yung pong Gethsemane, ang sa Aramaic word o sa Arabic word, ito po ay oil press. No po? So yung pong Garden of Gethsemane, hindi po yan ito garden, ito po ay lugar na kung saan, ito po ay dako na kung saan pinipiga o pinipress yung mga olive, yung mga olive fruits para po makataas yung kanilang mga langis. So ito po ay tinawag na oil press, Gethsemane. Okay. Ngayon po, tayo po ay nasa ikalawang bahagi po ng ating pag-aaral. Garden of Gethsemane. When he, see, all of us said yes to God. What is the Garden of Gethsemane? When he, when all of us said yes to the Father. Pero bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, minsan pa po tayo po ay dudulog sa pananalangin. Po. Marami po tayong idudulog sa pananalangin sa mga oras na ito. Amen. Salamat po o Diyos. Salamat po Ama. Salamat po Panginoon. Minsan po o Diyos, kami po ay lumalapit na mayroong pagpapakumbaba. May kalubabaang loob o Diyos. Pagpapasako. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasambat din ang dakila. Napakabuti mo po sa amin. Sa loob po ng isang linggong nagdaan, muli, O Diyos, iningatan mo po kami, ginabayan mo po kami, Panginoon. Malayo po sa mga mabibigat na karamdaman, malayo po sa mga panganib, malayo po sa mga aksidente. Salamat po, Panginoon. Sa mga biyaya, mga pagpapala ang pinagkatiwalaan po sa amin, sa mga material na bagay, sa mga financial, sa kalakasan, kalusugan po ng aming mga pangatawan. Muli po, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Minsan pa, unang-una po, itinataas ko po sa dakilang pangalan ang paghahayag po ng iyong banal na salita. Panginoon, alam mo po na ako po, O Diyos, ay isang hamak na lingkod mo lang. Wala po akong alam, wala po akong kakayahan, wala po akong talino na maisagawa, maisakatuparan ang ministeryong pinagkatiwala mo sa aking mga balikat, O Diyos. Subalit, Ama, sa tulong mo, sa gabay mo, ito po ay aking maisasakatuparan, O Diyos. Kaya nga po, ang dalangin ko, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang siyang lumukob sa akin, O Diyos. Ilagay mo po sa aking mga labi ang mga eksaktong salita, eksaktong kataga, Panginoon, na kailangan marinig ng mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na nanunood, patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito, O Diyos. Ama, sila po na makakarinig
Sila po nangihina sa kanilang pananampalataya. Palakasin mo po sila, O Diyos. Patatagin mo, patibayin mo po ang kanilang buhay espiritual. Gayon din po ang Diyos. Kung sila man po, Ama, ay nawawalan ng pag-asa. Sa dami ng mga problema, suliranin, mga bigatin, mga alalahanin sa buhay. Mga problema, Diyos, dalawin mo po ang bawat isa. Yakapin mo, Panginoon. Madama po nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, O Diyos. Maibsan ang kanilang mga problema at mga suliranin. Ama, salamat po ng marami. Ganon din po, O Diyos, tinataas po sa dakilang pangalan ang aking apo na si Princess Gabriel Tuason, O God, na siya po, Ama, ay nahihirapan sa kanyang schooling, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang kurso nursing, O God. Ama, alam mo po ang kakayahan ng batang ito, O Diyos. Alam mo po ang laman ng kanyang puso at damdamin. Gusto niya, O Diyos, mabigyan ng papuri, karangalan. Gusto niya, Panginoon, na mapasaya ka niya, mapangiti ka niya doon sa mga grades na makukuha niya, Panginoon. Diyos, kung paano po na siya ay yung tinawid nung siya po ay nandoon sa senior high school, O God. Naging maganda ang performance niya, O Diyos. Naging maganda ang kanyang ratings, naging maganda ang kanyang mga grades. Ama, minsan pa, ipadama mo sa kanya, ipakita mo sa kanya, paranas mo sa kanya, Panginoon, na patuloy ang iyong biyaya at pagpapala sa kanya, God. Parimanin mo siya ng talino, karunungan, kaalaman at pagkaunawa sa kanyang pag-aaral, O Diyos. Mapurihan ka, maparangal ka sa buhay po ng batang ito. Ganun din po si Josiah. Tinatas ko rin po sa dakilang pangalan, O God, ang kanyang pag-aaral. Si Hannah Camille, yes, Lord God. Si Zoe Ray Joel. Ganun din po, Panginoon. Si Helena Kate, O God. Lord, mga batang ito na nasa kanilang murang kaisipan, O Diyos. Itinataas ko po sila sa iyo, God, Lord. Pahiramin mo po sila ng tarino, karunungan, kaalaman, no? Magamit po nila ito sa pagbibigay karangalan at kapurihan sa iyo. Salamat po, O Diyos. Tinataas ko rin po sa dakilang pangalan, God. Ang mga anak mo, mga lingkod mo na mayroong mga karamdaman, si Pastor Jun Dizon, O God. Si Pastor Manny Carlos, Pastor Jun Dizon ng CEMI Tamle, Pastor Manny Carlos, O God, ng Calvary Temple, O God. Lord, meron po sila karamdaman na ikaw lamang po ang mayroong kakayahan, ikaw lang po may kapangyarihan na makakagamot, makakapagpagaling sa kanila, O God. Ama, hipuin mo po sila. Ibangon mo sila sa karamdaman ito pa yun. Purihin ka, O Diyos. Ganun din po, Ama. Si Pastora Ricky Chan, O God, hindi po namin nakakalimutan pa yun. Tinataas po namin si O God, Lord. Kalakasan, kalusugan po ng kanyang pangatawan, O God. Patuloy mo magamit ang iyong lingkod na ito, O God. Ganun din po, Ama. Ang aming senior pastor, Panginoon, si Pastora Joyce Nikowski, O God. Lord, complete healing para po sa kanya, O God. Kay Bishop Jesse Candelaria, kay Mami Penny, O God. Yes, Lord God. Ama, marami pa po ang mga nais kong idala sa panalangin. Mahal Panginoon. Ikaw po nakakaalam, ikaw po nakakilala sa kanila, hindi man po sila mabanggit ang pangalan na. Kung mga kamag-anakan ko, mga mahal ko sa buhay, Panginoon, na mayroong mga karamdaman. Sila po na mayroong mga suliranin, O God, sa aking mga anak, Panginoon. Sa aking mga manugang. Yes, Father God. Sa aking mga kapatid, Panginoon. Yes, Lord God. In Jesus' name, O God. Inaabot ko po sila sa pamagitan ng panalangin ito, God. Lord, Ama, itinataas ko po sila sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang mag-ingat, gumabay, pumatnubay sa bawat isa sa kanila. Yung po mga nakikinig, nanonood po sa programang ito, God. Sila po, Panginoon, nandito po sa Tarlac, dito po sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng mundong ito, Panginoon. Lord, I pray, I speak blessings
upon blessings sa kanilang lugar. Sila po, O Diyos, na malayo sa kanilang sambahayan, malayo sa kanilang pamilya. Ama, pag sila po ay dumarating doon sa kalungkutan, kalumbayan, Ama, dalawin mo po sila sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pamamahinga, maging sa kanilang pagtulog, O Diyos. Maranasan po nila, madama po nila ang kapayapaan sa kanilang buhay. Ama, maraming salamat po. Minsan pa, tinataas ko po sa iyo ang gawain to. Ang mensaheng ito, O Diyos, tulungan mo po ako, gabayan mo po ako para po sa iyong karangalan, para po sa iyong kapurihan. Amen at amen. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Lord. Thank you. Okay. Katulad po ng aking nabanggit kanina, tayo po ay nasa serya ng ating pong pag-aaral. Tayo po ngayon ay nandito sa series number 2 ng ating pag-aaral. Yung po sinabi kanina, when they, we, he, she, and all of us said yes to the Father. The Garden of Gethsemane. Nung sila, siya, ako, tayong lahat ay magsabi sa Diyos Ama ng opo. Ito po ang ating Garden of Gethsemane. Tulad po ng ating napag-aralan po, ang ating pong pagbabatayan ng ating pag-aaral sa mga oras na ito, balik din po tayo sa aklat po ni San Mateo. Opo? Matthew chapter 26. Opo? Chapter 26, verse 36. Pero sa totoo lang po, ang ano nito ay, ang pasimula po nito ay doon po sa verse 17 hanggang sa verse 72. Verse 74. Pero dito po, yung pong panalangin ng ating Panginoon si Kristo, dito po sa Gethsemane. Ito po ang sinasabi. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar. Yung po sinasabing sila, ito po yung mga alagad na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayong mananalangin ako doon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, si Juan at saka si Santiago po ito. So, sa mga tweet po, doon po sa verse 26 na sinasabi na isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Ito po yung 11 alagad. Ito po yung 11 alagad. Bakit po 11? Kasi po si Judas ay wala na po siya dito. Siya po ay humiwalay na. Si Pahingan Tissue. Siya po ay humiwalay na. So, ang ano po dito, siya po ay hindi nakasama dun sa bilang ng mga alagad. So, 11 lang po ang isinama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dito po sa verse 27 ay ganito naman po ang sinasabi. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. So, tatlo po ang kanyang isinama. Ito pong tatlong ito po yung tinatawag na inner circle. Ito po yung mga, kumbaga sila yung mga assistant. Right after po ng ating Panginoong Jesucristo, si Juan, Santiago at itong si Pedro, sila po ang nangangasiwa doon po sa lahat ng mga gawain sa kanilang kapulungan. Ngayon, ang sabi po ng ating Panginoon, nagsimulang mahagbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magkipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayon man, wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras? Man lang, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang katawan. Verse 42.
Ano po ang sinasabi dito sa verse 42? Muli siyang lumayo at nanalangin. Ito po yung pangatlong beses na siya po ay nanalangin. Kung hindi maalis ang sarong ito, ang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin at yun din ang sinabi niya. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Ito po ang mga ito po yung mga sinasabi na heartaches and sufferings po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po dito sa verse 26 at chapter 26 verse 27, ito po ay kung saan na naghahanda po sila para sa banal na hapunan. At dito po sa banal na hapunan na ito, dito po nagkaroon na nagsabi po ang ating Panginoon na sa oras na ito kayong lahat ay iiwanan ninyo ako. Sapagkat sinasabi, napapatay ng pastol at ang mga tupa ay mangangalat. Sumagot po ito si Pedro. Sabi niya, Panginoon, kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan. Kahit mamatay ako. Ito po ang sinabi ni Pedro na pati po yung iba pang mga alagad, ganun din ang sinabi lang, hindi ka namin iiwanan kahit ikamatay namin. Pero sabi ng Panginoon, ito po mahirap sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, Ama ko, kung maaari ay alisin mo ang saro ng paghihirap na ito. Subalit, ang kalooban mo ang siyang mapangyari. Hindi ang kalooban ko. Yun po ang sinasabi na when we said yes to God. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po niya binanggit na, Opo, Ama, tinatanggap ko po ang saro ng paghihirap na ito. Basta ang sinabi niya, ang kalooban mo, Ama, ang siyang mapangyari. Ganito rin po ang naging damdamin natin nung tayo po ay lumapit sa Diyos at tinanggap po natin siya na Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. Sinabi natin sa ating panalangin, Ama, tinatanggap kita sa aking puso. Isulat mo ang pangalan ko dyan sa aklat ng buhay sa langit, O Diyos. Magmula po sa araw na ito, ikaw po ang aking sasambahin, ikaw po ang aking susundin, ikaw po ang aking pararangalan. Yan po ang sinabi natin. Isulat mo, O Diyos, ang pangalan ko sa aklat ng buhay. When we said yes to God, nung pong tinanggap natin ang Panginoon, sino po ba sa ating pagtanggap sa Panginoon? Ano po ang mga naging karanasan po natin? Unahin po natin yung mga alagad ng Panginoon. Ano po? Unahin po natin ang mga alagad ng Panginoon. Ganito po yun eh. Each and every Christian, true followers and servant of God, servant of Jesus Christ, will surely suffer trials, excruciating pain, rejection from the family. Friends will leave you one by one. You will be rejected. That is the reality of life. Because the Bible said, ang nagnanais na 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang sabi po doon, ang nagnanais na mabuhay ng banal sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo
ay magdadanas ng mga paghihirap, pagsubok. Ito po yung sinabi ng Biblia, ano? Nung tayo po ay maging Kristiyano, hindi po ipinangako ng Biblia na our life will be a bed of roses. No! Our life will be a bed of nails. Ang higaan po natin ay pako. Ito po si Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah po, at such an early age, po, kinausap po siya ng Diyos. Jeremiah chapter 1 verse 5. Hanggang doon po sa mga susunod. Po, si Prophet Jeremiah, sabi po ng Panginoon sa kanya, before you were born, I sanctified you. Before I formed you in the womb, I knew you. Tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, bago pa po tayo tumanggap sa Kanya, bago pa po tayo sumuko sa Kanya, sinabi natin, Panginoon, yes! Alam na ng Panginoon, kilala na tayo ng Panginoon. Sabi niya, before I formed you in the belly, I've known you. Before you were born, I sanctified you. Nung tayo po ay pinanganak, na tayo po ay nakatalaga sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po aksidente na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. No, it's not an accident. Ito po ay nakatalaga, ito po ay nakasulat sa aklat ng Diyos na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Si Jeremiah po, he was rejected by his brothers and family members. Nung po sa Jeremiah chapter 12 verse 6, ang kanyang mismong pamilya, siya po ay itinakwil. He was rejected. Bakit po? Dahil po sa paglilingkod niya sa ating Diyos. Yung pong mga sinusulat ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah. Doon po sa chapter 36, Jeremiah chapter 36, verse 20 hanggang sa 23. Yung pong mga sinusulat ni Prophet Jeremiah, yung pong mga mensahe, kapareho po ng ginagawa natin ngayon. Ito po ay mga mensahe na galing sa Diyos. Yung pong mga mensahe na yun na isinulat ni Prophet Jeremiah, ito po ay pinasunog ni King Jehoiakim. Opo, pinasunog po yan ni King Jehoiakim. He destroyed their books. Opo. Hindi lang po yun, hindi lang po yung mga aklat niya, hindi po lang po yung mga mensahe na na isinulat, sinabi ng Diyos sa kanya. Ang sinunog ni King Jehoiakim. Prophet Jeremiah was physically abused. Jeremiah chapter 20 verse 1, 2, and 3, he was brutally beaten and locked in stock. Ginulpi siya, binugbog siya, pinahirapan siya, at siya ay pinangaw. Alam po ba ninyo kung ano yung pinangaw? Tinalian po siya sa kamay, sa paa, at saka sa bibig. Ganyan po kahirap ang dinaanan ni Prophet Jeremiah. Doon po sa kanyang emotional at physical anguish, struggle. Doon po sa kanyang paghihirap na Jeremiah chapter 20 verse 8 and 9. Nasasabi niya sa kanyang sarili, parang siya ay pinaglaruan ng Diyos. Because his ministry brought him derision. Yung kanyang ministry, nagdala lang sa kanya ng mga kahirapan, mga pag-uusig, lahat. Yan po ang dinaanan ni Prophet Jeremiah. Ang sabi nga po niya, ayaw ko nang magpahayag ng salita ng Diyos. Ayaw ko nang magsalita patungkol sa mga pahayag ng Diyos. Pero, dito po sa chapter 20, verse 9, sabi niya, hindi ko mapigilan.
Basahin po natin, Jeremiah chapter 20 verse 9. Kung ano po yung mga talagang sinasabi dito sa ano. Kung bakit hindi po mapigilan hindi po matalikuran ni Prophet Jeremiah ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito po, verse 8 pa lang po. Jeremiah chapter 20 verse 8. Ang sinasabi po rito ay ganito, ngunit kung sabihin kong lilimutin ko si Yahweh at di nasasambahin ang kanyang pangalan, para namang apoy naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy nakakilong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Sino po sa atin nakakaranas ng ganyan? Sinasabi natin na, Panginoon, ang daming mga problema, ang daming mga suliranin. Hindi na po ako mag-church, hindi na ako maglilingkod. Pero sa totoo lang, hindi mo kayang talikuran ang Diyos. Sapagkat yung kanyang mga salita na naitanim sa iyong puso't damdamin, ito ay patuloy na umiikil-kil at nagsasalita sa iyo. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy ka sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dumating po sa akin ang ganyang sitwasyon. Sunod-sunod, patong-patong po ang mga problema, mga suliranin. Doon mismo sa church. Halos araw-araw pinapatawag ako. Di ko alam kung ano nangyari sa buhay ko. Nagdesisyon ako, lilipat ako ng church. Pero hindi ko magawa. Kasi doon ako nagpasimula, doon ako pinanganak, din ako lumago. Doon na ako sinanay. Doon ako tinuruan. Kaya hindi ko magawa iwanan ng bahay-sambahan. Ganito po ang namin ni Jeremias. Sabihin ko mang ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na magpahayag ng yung banal na salita. Ngunit para namang apoy na naglalagablab sa aking puso, damdamin ang mga salita mo na hindi ko kayang pigilan. Diyos, salamat po na hindi ko kayang pigilan ng mga salita mo na kailangan ko ipahayag, kailangan ko sabihin, kailangan ko ikwento, kailangan ko ipamalita, marinig, malaman, maunawaan ng maraming mga tao, Diyos. Panginoon, salamat po. Yan pa lamang po si Prophet Jeremiah. Opo. Sino po ano? Si Propeta Eliseo. Po. Si Propeta Eliseo, naging kapalit po ni Elias. No po. Pero alam po ba ninyo na si Propeta Eliseo, 14 po ang mga himala na kanyang naisagawa, na isakatuparan. Para sa kapurihan, karangalan ng Diyos. Yung namatay na anak ng matandang bahalo, ito po ay nabuhay. Ano po? Yung pong pagkain, yung pong langis at harina nung matanda at saka nung kanyang anak, nawala na talaga, isang lutuan na lang. Sabi nga nung matanda pag iniluto ko po ito na po yung una at huli namin kain, mamamatay na po kami susunod. Pero ang sabi po ni Eliseo, ipagluto mo muna ako. Ang bigat nun. Sila nga pag kinain nila yun, wala na sila Pero sinabi ni Eliseo sa kanya, ipagluto mo muna ako. Saka kayo magluto na para sa inyo. Sumunod yung babae. At sa kanyang pagsunod, nakita niya ang himala ng Diyos. Hindi naubos ang langis, hindi naubos ang harina. Hinati niya ang ilog Jordan. Marami po mga. Pero alam po ba ninyo na ito si Propeta Eliseo? Ang sarap po ng buhay niya. Meron siya sariling bukid, meron siya sariling baka.
Noon nga pong puntahan siya ni Elias, si Propeta Elias, siya po ay nag-aararo. Inaararo po niya yung kanyang bukid. Kasama po yung 12 baka. Sipin mo, mag-aararo ka, 12 baka, ang gamit mo, gaano kalawak ang bukirin mo. Doon pa lang po makikita natin. So kung bagay, sagana ang buhay ni Eliseo. Maayos ang buhay ni Eliseo. Hindi niya kailangan pumunta kung saan-saan para siya ay umita. Pero dumating yung araw na itong si Propeta Elias ay inutusan ng Diyos na puntahan niya si Eliseo. At siya ay takpan ng kanyang balaman. Ginawa po yan ni Propeta Elias. Pagkatapat ni Propeta Elias kay Eliseo, sinukulob niya yung kanyang balabal kay Eliseo. At napagtanto ni Eliseo na siya ay tinatawag ng Diyos. Ano po ang ginawa niya dun sa kanyang mga baka? Yung kanyang baka, ito po ay pinatay niya upang gawing handog at ipinakain po sa kanyang mga kababayan. Yung pong araro na ginagamit niya, yung po ang ginamit niyang panggatong. Ano po yung pinapakita doon? Ang ipinapakita doon ay no turning back when you are going to say yes to God. There is no turning back. There is no coming back. There is no surrender. Just forward. Iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang. Iniwan niya ang kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan. Sumunod siya sa panuntunan ng Diyos. Thank you, Lord God. Pero ano po ba niyo kung anong at dami ring mga pagsubok na pinagdaanan po. Ito po yung Garden of Gethsemane ni Eliseo. Yung isa po ay tinatawag na mga kalbo ng mga bata. At ang mga bata po ay pinadilapa ng mga oso. Si Eliseo po, siya po ay inuusig ng mga national leaders. Binabawalan siya sa kanyang pangaral, sa kanyang pagsasalta patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Yan po. Si Eliseo po, namatay po siya na hindi man po sinabi kung ano yung exact na dahilan ng kanyang kamatayan. Ito po ay nakatala dun sa 2 hari. 2 Kings chapter 13, verse 14. Siya po ay namatay. Hindi po sinabi kung ano po ang dahilan. Ito po ay pinapakita dito. Maski na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, maski na ikaw ay tapat, maski na ikaw ay masigasig na naglilingkod, sumusunod sa Diyos, mamamatay at mamamatay ka rin. Yan po ang Garden of Gethsemane ni Eliseo. Masagana ang buhay niya. Masaya siya, nag-aararo, sarili na niya lupa. Kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kasama niya ang kanyang mga magulang, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala. Pero tinawag siya ng Diyos at siya ay sumagot ng opo, sapagkat siya ay sumama kay Elias. Mula nang sumama siya kay Elias, ang dami po ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Praise God. Ito po si Isaias. Ano po? Kilala po natin si Isaias. Isaiah is one of the great men of God in the Bible. Ano po? Dakilang tao, dakilang lingkod ng ating Diyos. Itong si Propeta Isaias. Siya po ang nagpropesiya sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo.
Siya po ang nagpropesiya na manganganak, mabubuntis ang isang dalaga. At siya ay manganganak na isang sagul, tatawagin nila itong Emmanuel. Yan. Pinropesay po ni Isaiah. Great man. Pero alam po ninyo, yung mga dakilang lingkod na ito ng Diyos. Si Isaiah po, siya po ay namatay dahil sa yung boil. Yung mga bukol-bukol po sa katawan. Yung po mga bukol-bukol niya sa katawan, mayroong nana. Yung po ang kinamatay niya. No po. Kaya po, ang paglilingkod sa Panginoon, it is not a bed of roses. Marami pong mga pagsubok, marami pong mga paghihirap, marami pong mga hadlang sa buhay. Pero alam po ninyo kung anong masarap dito? Pag ikaw ay lingkod ng Diyos. Yes, marami pong mga pagsubok. But, ang kapayapaan ay nasa iyo. Maski na maraming problema, suliranin, mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, at least payapa ang buhay mo. Kahit na magbagsakan ang lahat, tumaas ang lahat ng presyo ng mga bilihin, at least ang kapayapaan ay nasa iyo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nangako na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Why would I worry? No po. Yes, sabihin natin, mahirap ang buhay Kristiyano, pero mapayapa. Kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yan po ang masarap sa buhay ng isang Panginoong Jesucristo. Kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, tapos po tayo dun sa mga lingkod ng Panginoon. Kay Elias, kay Eliseo, at kay Isaias. Ang Panginoong Jesucristo naman, ano po ang kanyang Garden of Gethsemane? The ordeal and Garden of Gethsemane of our Lord, the Christ, our Savior, Jesus. He started even before He came to earth. Ang mga pagsubok, mga paghihirap, mga hinanakit, mga sama ng loob ay dumating na sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pa po siya dito sa mundo. Nandoon pa siya sa piling ng Ama. Bakit? His coming to the earth is or was properly initiated. It is properly and laboriously extensively planned. Uulitin ko po yun. Okay? The coming of the Lord Jesus Christ to the earth is or was properly and intricately, laboriously, extensively planned. Because He did not just come here on earth just like that. Hindi po siya dumating dito sa mundo, dito sa daigdig ng ganun lang. Basta pumutok na lang siya o lumabas na lang po siya. Dumating na lang po siya doon sa sinapupunan ni Maria. No. His coming to the earth was properly, intricately, laboriously, and extensively planned. He did not come just like that, born in a corral. Hindi basta-basta ganun po ang pagdating ng ating Panginoon Kristo na siya po ay ipinanganak doon sa corral. Yes, of course. It is not written. It is not nowhere found in the Bible. Ito po ang sasabihin ko. Totoo, hindi po nakasulat sa Biblia ang sasabihin ko. Wala kang makikita kahit na isang pahina dito po sa sasabihin ko. Bago po dumating dito sa mundo ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, alam na po niya ang lahat ng mangyayari. Alam niya ang tao ang tao na kanyang lilikhain ay babagsak sa kasalanan. So bago pa po dumating yung panahon na pagbagsak ng tao sa kasalanan, nag-usap na po. Nagkaroon na po ng heart-to-heart na pag-uusap ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. They had this heart-to-heart dialogue
about the redemption of humanity. Redemption of humanity was perfectly planned. Ano po? It was perfectly planned, perfectly architectured, and perfectly engineered. The Lord Jesus knew it very well. What will happen? What will transpire upon saying yes to God, na siya po ay darating dito sa mundong ito upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yes, the ordeal, his Garden of Gethsemane, started there from eternity past. The ordeal of his trials, being mocked, rejected, brutally beaten, and bruised, spit, dragged on the streets, anything and everything to shame him. Nakita na po ng ating Panginoong Jesucristo yan, na yan ang mangyayari sa kanya nung sabihin niyang, yes God, I will do it. I will redeem these people. Yes. Alam po ninyo, napakabuti ng ating Panginoon. Nakita po niya yung kanyang paghihirap. Nakita po niya yung mga pagtitiis na kanyang dadanasin. He will be rejected. He will be brutally beaten. He will be dragged on the street. He will be mocked. Sasampalin siya, duduraan. Ipagtatabo yan. Ipagpapalitan sa ano. Umalis ka rito. Tatandaan po ninyo yung mga ano, yung mga legion na nagpunta doon sa ano, doon sa mga baboy. At ito po, mga ito ay nangamatay. Lumundag po doon sa ilog. Sabi ng mga may-ari doon sa ano, doon sa baboy, umalis ka rito. Mas pinili pa po nila yung mga demonyo kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Ganyang katindi, ganyang kahirap, ganyang kasakit, ganyang pagdadaanan. But still, in all of this, our Savior still said, yes, Father, I will do it. That is the Garden of Gethsemane of our Lord. Then came the reality. No? Then came the reality. The Garden of Gethsemane, the oil press. Doon po sa Matthew chapter 26, verse 17 hanggang 35, yung nga po sila sabi kanina na naganda po ng banal na hapunan ang mga alagad. At sabi ng ating Panginoon, sa gabing ito, iiwanin niyo akong lahat. Ang sabi po ni Pedro, hindi kita iiwanan, Panginoon. Kahit na mamatay ako. Sumagot yung iba pa, hindi ka namin iiwanan, Panginoon. Ganun po yung ano. Pero ano po nangyari? Nang dumating na yung panahon na si Judas ipinagbili na ang ating Panginoon Jesucristo for 30 pieces of silver. No po, dumating na yung mga dadakip sa ating Panginoon Jesucristo. Isa-isang nagpulasan, nagtakbuhan, Saan napunta yung mga alagad? Meron nga isa na iwan si Pedro. Ano po ang ginawa ni Pedro? Ang sabi po ni Pedro, siya po ay tinanong ng isang alilang babae, ikaw ay kasama ng taong ito? Ang sabi po ni Pedro, hindi ko alam ang yung sinasabi. Siya ay nagpunta doon sa may pintuan. Nakita rin siya ng isa pang alila. Kasama ka nga ng taong ito sapagkat na halata sa iyong pagsasalita na ikaw ay isang Nazareno. Hindi ko nakikilala ang taong yan. Pero nagsabi na isa, kasama ka nga ng taong ito. Hindi may pagkakaila. Sabi, ano po nung sinabi ni Pedro? Isinusumpa ko. Pasumpa-sumpa pa siya. Hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo.
Alam po ninyo, yun po ang mga order na dinala ng ating Panginoon Kristo. What about you? Magmula na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ano na ang mga Garden of Gethsemane na iyong naranasan? Ang Garden of Gethsemane mo ba ay ang iyong pamilya na hindi mo maakay-akay sa paglilingkod sa Panginoon? Ang iyong Garden of Gethsemane ba ay ang pag-aaral ng iyong mga anak na hindi mo halos makayanan ang pagbabayad ng kanilang tuition fee? Ang mga pang-araw-araw na gastusin gugulin sa inyong pamamahay, yan ang iyong Garden of Gethsemane. When you said yes to God, Lord, kasi nung hindi ka pa sa Panginoon, ang dali ng pera. Napakabilis ng pera dumating sa iyo. Kasi hindi galing sa ayos, hindi galing sa parehas. Pero nang ikaw ay kumilala sa Panginoon, and you said, yes, Lord, but with that, ang pamumuhay mo, pero wala na yung ang Garden of Gethsemane mo ba? Mayroon kang sakit, mayroon kang karamdaman na halos kamatay mo na. Mayroon kang sakit na talaga namang sakit na pag kumikirot ay hindi mo halos mapigilan ng sakit. Katulad po ni Apostol Pablo, sabi niya, Father, I pray, alisin mo ang tinik sa aking laman. Marami po tayong mga ano ba, yung Garden of Gethsemane mo, yung namatay ang iyong mahal sa buhay. Ikaw ngayon ay lungkot na lungkot. Lahat ng yan ay madaranasan natin, kaibigan ko, mga kapatid. Kung hindi mo pa naranasan, I'm telling you this, one of these days, maranasan. Pero huwag mong kalilimutan na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang Santong Espiritu ay laging nandiyan kasama mo. Siya ay nasa sa iyo. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, bibigyan ka ng lakas, bibigyan ka ng karunungan, kaalaman, pagkaunawa upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Kaibigan ko, kung mayroong mang karamdaman dyan, pray on God! Call Jehovah Rapha, our great healer. Kung kailangan mo ng pera, Lord, provide my needs. You are, oh God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ang Diyos po, lahat yan ibibigay po sa atin. Ang sabi nga po sa sa bahagi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Oo, mayroong problema, mayroong suliranin, mayroong mga bigatin sa buhay. Mayroon kang Garden of Eden. But still, God has promised you, all these things shall be added unto you. Sabi po ng ating Panginoon Kristo. Kaya po siya dumating, I came. Ano po? I came to give you life. Ano po yung nakasulat doon sa Jeremiah chapter 12, chapter 29, verse 12? I know the plans I have for you, to prosper you, to give you life, to give you future, to give you hope. Alam ng Panginoon kung ano po ang ating mga pangailangan. Yung ating mga kahinaan. Yung ating mga kahinaan sa buhay. Alam po ng Diyos yan. Ilapit natin sa Panginoon. Diyos ko, Panginoon ko, tulungan mo po ako sa ganito. Hindi ko kaya ito. Ang Diyos hindi po maramot. Hindi po maramot ang Diyos. Ang gusto lang po ng Panginoon sa atin, magpakababa tayo. Kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan, kilalanin po natin ang kanyang presensya. At ang Garden of Gethsemane natin ay ating mapagtatanggubumpayan. Ito po ay ating malalampasan. Ito po ay ating mahahakbangan. Purihin po ang Diyos sa kanyang presensya, sa kanyang kabutihan. Marami na tayong napagdaan, kaibigan ko. Ilang taon na tayong naglilingkod sa Panginoon. Maraming problema, suliranin na dumating sa ating buhay. But still, until now, we are here. Alive and kicking and serving God.
Yun po ang mahalaga, yun po ang importante. Nananatili tayong naglilingkod sa ating Panginoon. No po? Huwag tayong tatalikod, huwag tayong bibitaw, huwag tayong manghihina. Yes! Ulitin ko, mahirap po ang buhay ng isang Kristiyano, pero huwag nating kakalimutan, ang Diyos ay nasa sa atin. God is within us. Hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos. Mga pagsubok, mga panganib, mga karamdaman, kagutuman, kahubaran, kahirapan, hindi po tayo kayang ihiwalay ng mga yan. Yan po ay mga harden of Gethsemane ng bawat isa sa atin. So mga kaibigan ko, bawat isa po sa atin, each and every true believer, each and every true servant of God, each and every true follower of God, Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, you will suffer. But that is for the glory of God. Amen. Para po sa kapangyarihan, kapurihan ng ating Diyos, ang mga pinagdadaanan po natin ito. Inihahanda po tayo ng Diyos sa lalong mas mahaganda, mas maayos na kalalagayan sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po ay Diyos ay muli lumalapit, sumasamba, dumadakila sa iyo. Ama, salamat po sa mensahe na pinagkatiwalaan po sa amin. Salamat po, Diyos, sa paalala mo po sa amin na sa kabila po ng napakaraming mga pagsubok, sa kabila po, Panginoon, ng mabigat na Garden of Gethsemane, nandyan ka, O Diyos. Hindi mo kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Salamat po, Ama, salamat po. Diyos, minsan pa po, itinataas ko sa dakilang pangalan, Ama, ang mga tagapakinig, ang mga sumusubaybay at patuloy na nakikinig. Dito po sa Pilipinas at maging sa iba't ibang dako ng mundong ito, abutin mo po sila. Maranasan po nila, madama po nila ang iyong kapangyarihan. Maparangal ka, mapuri, masambat man. Pangiti ka po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, announcement po. Announcement. Okay. Meron po tayong mga yung po mga gawain ng mga meron po gawain dito sa Tarlac po. Dala-dala ko po yung listahan. Yung pong gawain dito sa Tarlac. Dito po sa CEMI Herona. Po. Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Binson po, CEMI Herona. Meron po silang gawain na Bible study doon po sa Don Basilio, po. Doon po sa Cardona, doon po sa Victoria, Matapitap, Pangasinan, Malasiki. Yun po ang mga Bible study nila. Tapos po, meron po silang mga gawain patungkol po sa yung po mga kalalakihan. Ito po yung strong men of God. Po. Tapos po yung mga kababaihan, women of God. Tapos po yung mga kabataan. Po. Meron po silang discipleship Sunday at youth convergence fellowship. Po. So yun po yung mga gawain na meron po sila. Tapos po dito po sa may CEMI San Manuel, dito po sa District 4, Cantarilla, sa may likod po iyan ng police station, po, dito po sa may papuntang San Manuel. Okay. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. So meron din po sila mga gawain, mga Bible study. Dito po sa may San Pascual, San Jose, Kapanigyan, San Manuel, Villa Bacolor, Balingkaraway. Amen. Yun po yung mga yun po yung mga lugar na meron po silang mga gawain. Tapos po, dun sa medyo malayo-layo, sa CEMI Tuwao, Barangay Akusilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Malayo-layo. Ito po ay pinangungunahan ni Pastor Ariel Castillo. Kung nasaan man po kayo, malapit sa mga gawain ito, samahan po niyo sila. Magkipanambahan kayo sa kanila. Tinitiyak ko po na kayo po ay mapapagpala, mararanasan po ninyo ang kapangyarihan at ang presensya ng Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Ang oras po natin ay 5:55. Salamat po. Hanggang sa susunod po na Sabado.
Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Isipin ka palagi. Kung mga ano ka, nandiyan ka. Isipin ka palagi kung nandiyan ka. Lakas ang aircon. Nakailaw. Ha? Nakailaw.